O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, hawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw nito, patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Habang inihahanda natin ang ating mga sarili sa panahon ng Kwaresma, patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob. Gayon din, taas natin ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at sa mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina mga kapatid, kilalanin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakikinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng paghabuhay. Hubugin mo ang iyong aral, ang aming kalooban, sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong ngahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na koblihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ng lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, magtitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Siya'y pagbubuklod-bukulurin niya, tulad ng ginawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy at kaya walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin nyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa,
kayong pasasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at kayong mga nakampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom. Ako'y naging sandayuhan at hindi nyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisot at hindi pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan ka naming nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong ebanghelyo ay maaring tawaging road map. Ito po ang mapa kung saan tayo po ay tinuturuan upang masumpungan natin kung ano ang nararapat nating gawin para sa ating pong kabanalan. Alam niyo po mga kapatid, kung inyo pong pinakinggan, wala pong minention, follow the 10 Commandments. Wala pong minention, dapat ikaw ay maging banal. Wala naman pong sinabi na dapat ito ang mga panuntunan na gagawin mo para sa iyong ikaliligtas. Kung ganoon mga kapatid, mas makikita po natin ang tunay na diwa ng Ebanghelyo bilang isang roadmap para masumpungan po natin ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. Ano po ito? Hindi lamang po sa tinatawag nating following of commandments o kaya naman ang tinatawag nating pagbibigay, kundi ang sinasabi po sa atin ay ito, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ito po ang bukod tanging batayan ng ating pong ebanghelyo. Love one another as I have loved you. Kung ganon, sinasabi po sa ebanghelyo ang bagay na ito, anuman ang gagawin mo sa pinakamaliit mong kapatid, ay ginawa mo sa akin. Ang hindi mo ginawa sa pinakamaliit mong kapatid, ay hindi mo ginawa sa akin. Malinaw po ngayon ang pagkapahayag ng kung ano ang roadmap na dapat nating talakayin. Kaya naman kapag tinignan po natin ang tatlong bahagi ng ating pananampalataya sa diwa ng Kwaresma, prayer, fasting, and almsgiving. Opo, magdasal ka. Magdasal ka nang sa gayon mapagtibay mo ang iyong buhay, ang iyong pananampalataya, nang maganap mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Mag-ayuno ka nang sa gayon mas maging malinis ang iyong pagnanasa at mas makita mo ang pinakamahalaga sa iyong buhay. Ngunit ang mga ito po ay walang saysay kung hindi natin susundin ang ating Panginoon. Ano po ito? Papasok tayo sa ikatlong bahagi ng ating pagpapahayag ng ating pananampalataya sa diwa ng Kwaresma, almsgiving. Mga kapatid, tatanungin po natin, bakit tayo nagbibigay ng tulong sa ating kapwa? Kasi Father, kailangan niya yun eh. Kasi Father, mahirap lang siya. Kaya ngayon, nagbibigay ako. Mga kapatid, hindi po ito ang dahilan ng pagbibigay.
Ano po ang dahilan ng pagbibigay? Mga kapatid, nagbibigay ka hindi dahil lamang para makatulong ka sa kapwa mo. Nag-aabot ka ng iyong kamay sa mga nangangailangan hindi dahil sa alam mo na sila ay salat. Nagbibigay ka sa kapwa mo nangangailangan para sa iyong kabanalan. Kung ganun mga kapatid, ang pagbibigay po ay hindi lamang pagtulong, kundi ang pagbibigay ay bahagi ng ating kabanalan. Kaya naman kapag hindi ka nagbigay, hindi ka tumutungo sa kabanalan. Kung ang iniisip mo lamang ay iyong pangangailangan at hindi mo inaabot ang iyong kamay sa iyong kapwa, nawawalan ng saysay ang iyong pananalangin at mas lalong walang saysay ang iyong pag-aayuno. Kung ganon mga kapatid, every time, kada tayo po tutulong sa ating kapwa, isa isip natin at isa puso natin na ginagawa natin to dahil gusto nating maging banal. Tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya lang sinabi, sundin mo ang mga commandment, kundi ang sinasabi niya po sa atin, tularan mo ako. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kung ganon mga kapatid, babalik po tayo sa Ebanghelyo at ang sinasabi, Matthew 25. Ano mang gawin mo sa pinakamaliit mong kapatid ay ginawa mo sa akin. Nung nagugutom ba ako, pinakain mo ako? Nung nauuhaw ba ako, pinainom mo ako? Nung ako ba isang stranger, pinapasok mo ako? Nung ako ba ay walang damit, pinaramtan mo ako? Nung ako ba ay may sakit, nung ako ba'y nasa bilangguan, binisita mo ako. Hindi ka tatanungin ng Diyos kapag takda ng pagdating ng panahon ng iyong pagwawakas. Ilang ama namin ang dinasal mo? Ilang rosaryo ang inusal mo? Nagkaroon ba ng kalyo ang tuhod mo? Kundi ang tatanungin sa iyo ay ito, nung nagutom ako, pinakain mo ba ako? Nung nauhaw ako, pinainom mo ba ako? Nung ako'y isang estranghero, pinatuloy mo ba ako? Mga kapatid, ito po ang batayan ng ating pong kaligtasan. Hindi ang mga panalangin uusalin natin, kundi ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Father, tinutulungan ko naman po yung aking pong pamilya. Pinakakain ko po sila. Lahat nga po ginawa ko para sa kanila. Sasabihin sa iyo, sino mang pagano gagawin ang ganyang bagay. Ngunit ang sinasabi po sa atin ay ito, at ang hamon na ito, hindi lamang punuin ang pagkain ng mesa ng ating pamilya, kundi ang hamon ay ito, pahabain ang mesa natin nang ang ibang taong nagugutom ay makinabang, nang ang ibang mahirap ay pagpalain dulot ng iyong pagmamahal. Sa araw pong ito, isinisiwalat po sa atin ang tunay na daan sa kaligtasan. At sa araw na ito, ibinubuka ang mata ng ating pananampalataya upang mas lalo nating mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalingat sa mga dukha at nagugutom. Ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong anak at tinapay. Sa'yo po namin handog buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib at pupupin sa pag-ibig. Mga kabatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming kalugod-lugod, kalugdan mo nawa ang aming mga paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipinagkamit nito ang iyong awang kapatawaran sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minahal, aming nilaan ang panahon, talino't kayamanan para ganapin ang iyong kalooban. Nang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin ang aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkamit ng matayuan ng galap ang pagtatangkila. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, inibuto sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo.
Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinadsamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Kristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y
patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababatid? Tugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanawag sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Oh, purihin ka sa dakila pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nabis mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo. Tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakila pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang kahilingan lalo na sa mga pangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa nila ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo yo ang mga imahen, dasalan, sampunang kanilang mga panalangin upang lalo kaming manalangin at magtiwala. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, mapagmahal at tapat sa iyo, aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglaya ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Hinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin.